Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Ako mga kaibigan, napakalamig at wala kaming bedding. Welcome, usual, sa ating walang kabalbalan na programa. Isang oras mga kaibigan, dito lamang sa Radyo Mindanao. Ito po ang balingkod, Alazinto, nagsasabing isang malamig na hapon. Assalamualaikum, Basilan, Zulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. Sa Central Mindanao, nakikinig sila sa atin ngayon. At syempre, sa Zamboanga Peninsula. Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte. Ayan, at tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pakikinig sa atin ng mga Bisaya. Yung adlaw sa tanan. Uy, nagpasalamat nagpasalamat mga kaibigan. Yung pamilyang Marcos. Dito kay Tatay Digong Duterte. Matapos na ipalabas ng Supreme Court ang kanilang desisyon 951. 9 ang pabor, na 5 ang hindi sumang-ayon at 1 ang abstain. Na nagpapahintulot mga kaibigan na mailibing sa libingan ng mga bayani ang si dating diktador at Pangulong President Ferdinand Marcos. At mismong si Senator Ferdinand Bongbong Marcos ang nagpasalamat, nagpaabot ng thank you kay Tatay Digong Duterte. Ayon kay Bongbong Marcos, hindi ito mangyayari kung hindi dahil kay Tatay Digong Duterte. Kaya habang buhay niyang tatanawing malaking utang na loob ito sa ating Pangulo. Dahil matapos ng 27 taon at 5 presidenteng nagdaan, ay ngayon lamang malilibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang amang diktador. Alam nyo, kahapon mga kaibigan, dinidiscuss na natin to Wala kasing batas na nagsasabing walang, alam nyo, napakadaming umaayaw sa pagpapalibing dito kay Marcos. Pero wala ni isang man lang mambabatas ang naggawa ng batas o nagpasa ng bill upang sabihing wag payagan itong si Marcos o palitan natin yung pangalan ng mga libingan ng mga bayani. Di ba? Wala. At wala rin kasong kriminal itong si Marcos. Yan ang sinasabi ni Tatay Digong Duterte. Kaya ito naman ang hindi maintindihan ng iba. Talagang maaaring ilibing talaga si Marcos doon. Depende nga lang sa kung sino nakaupong Pangulo, kung ito ba'y papayagan niya o hindi, di ba? Kaya lang nataon naman na si Tatay Digong ang nakaupo ngayon at yung tatay naman ni Pangulong Rodrigo Duterte nasa kabinete dati ni Ferdinand Marcos. At sinumportahan ng mga Marcos itong si Tatay Digong noong nakaraang eleksyon. Landslide nga sa sobrang landslide, nagkaroon pa ng tsunami ng boto dyan sa Ilocos region. Diba? Kaya siyempre, weather lang yan mga kaibigan. At sa mga naging biktima naman ng diktador na si Marcos, nako, wala na tayong magagawa dyan kundi siguro ilabas natin yung ating sama ng loob
dito sa diktador, sa pamilya ng diktador. Kaya yung lahat ng mga sinabi ng mga hukom ay meron silang kanya-kanyang dahilan kung bakit nila inaproban yung 9 na hukom. Siguro, so dapat tanggapin na lamang ng lahat kahit masakit man sa kalooban ng iba dahil marami dyan ang talagang na torture, hinuli, dinakip, binugbog, pinatay. Hanggang ngayon ka, mga ibang desaparecidos, mga kaibigan, hindi pa natatagpuan kung nasaan. So, wala tayong magagawa dyan. Nandiyan na yan, pero this will go down to the history. Na isang diktador na nagdeklara ng martial law noong 1972 ang maililibing o nailibing o malilibing dyan sa libingan ng mga bayani. At dapat huwag nang bigyan ng ng full military honors. Dahil that will add insult to injury. Kaya nga sabi ni Bongbong Marcos, we also would like to extend our sincerest gratitude to President Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. And then sabi pa, dinagdag pa ni Marcos, our family will forever be thankful for his kind gesture. Nagpasalamat din si Bongbong Marcos sa Supreme Court. Particularly doon sa mga bumoto at pumabor ng 9 na hukom. Sabi pa niya, we're deeply grateful to the Supreme Court for its decision to allow the burial of my father, former President Ferdinand Marcos. At the libingan ng mga bayani, once again, the Supreme Court has taken a magnanimous act to uphold the rule of law. Yan ay ayon sa pahayag na inilabas nitong si Bongbong Marcos. Aba, mula nang mamatay itong si dating Pangulong Marcos sa Hawaii noong kailan ba? September, if I'm not mistaken, September 28, 1989. Binawian ng buhay itong si Corazon Aquino na nauwi sa bansa yung bangkay. Ano yung sinasabi ng ating PA? Okay daw sa radyo. Malakas daw yung Radyo Mindanao ng RPN sa kanyang transistor radio. Hindi naman tayo nagtataka doon dahil yung sinabi niya, alam niyo ba kung nasaan siya? Nasa Batak, Ilocos. Ayabang talaga nitong RPN. Imagine, hanggang Ilocos nakakaabot pa rin. Tatawag lang dito sa studio para sabihin, oy, naririnig ko kayo dito sa sa Batak. Ano naman ang ginagawa mo sa Batak? Baka naman buwabatak ka dyan. Patotokhang kita, sige ka. Anyway, sa panahon naman ni dating Pangulong Fidel Ramos ay pinahintulutan na may uwi ang bangkay ni Marcos. Pero hindi ito pumayag na mailibing sa libingan ng mga bayani kung kaya't pansamantalang inilagak ang katawan ni Marcos sa mausoleum dyan sa Batak. Sa Batak! Dyan yung ating PA. Nangyari mga kaibigan noong 1993. Pero hinarang din naman ito sa gobyerno ni dating Pangulong Joseph Estrada, Gloria Arroyo at Noynoy Aquino, Benigno Aquino ang pagpapalibing kay Marcos dyan sa naturang libingan. Subalit nang manalo itong si Tatay Digong Duterte, pinayagan na nito ang pagpapalibing kay Marcos dyan sa libingan ng mga bayani at diktador. Libingan ng mga bayani. Ang desisyon ni Tatay Digong ang naging hudyat mga kaibigan upang maghain ng petisyon sa Supreme Court ang mga martial law victims upang harangin ang pagpapalibing, pero wala silang nagawa dyan mga kaibigan. Nagrally pa sila kahapon, di ba? Ando doon yung ating correspondent kahapon at kaya lang hindi nakapasok dahil napukpok sa ulo. Nagkagulo At sa botong 951, baka may gustong tumaya sa last 3. 951, tayaan nyo straight tsaka rumble. At pag nanalo kayo sa 951 na yan,
magpadala kayo dito sa studio namin ng pansit dito sa Radyo Mindanao. Diyan kayo bumili sa Flavorite, yung bihon, chicken, walang pork, chicken lang. Ay ibinasura mga kaibigan ng Supreme Court ang 7 petisyon na inihain sa pangunguna ni Congressman Saturo Campo na siyang kumwestiyon sa kautusan ni Tatay Digong Duterte. At kabilang naman mga kaibigan siyam na mahistrado ng Supreme Court na pumabor sa pagpapalibing dito kay Diktador Marcos ay sina Associate Justices Arturo Brion, Prebistero Velasco Jr., Diosdado Peralta, sino pa ba? Si Lucas Bersamin, si Mariano del Castillo, si Jose Perez, si Teresita de Castro, si Jose Mendoza, at Estela Bernabe. Bubu. Ano ba eko? So ayun yung mga kaibigan, ayun yung siyam na mahistrado ng mataas na hukuman na siyang pumabor na mapalibing itong si dating Diktador Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. At yung umayaw naman at hindi pumabor ay sina Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kasama sina Senior Associate Justice Antonio Carpio, Marvic Leonen, Francis Hardaleza, Alfred Cagio, at Nino Carandang. Nino, PA namin yun. So ayan yung mga umayaw mga kaibigan. At tag-inhibit naman itong si Associate Justice Bienvenido Reyes. Sa naturang desisyon, sinabi naman ni spokesperson ng Supreme Court na si Chidor Te na binawi ng Supreme Court ang naunang order nito na status quo ante na ipinalabas. At ipinunto naman ng Supreme Court sa desisyon ang kapangyarihan ni Tatay Digong Duterte na nakasaad sa Article 7. Nakalagay dito to reserve any lands of public domains. Wala umanong grave abuse of discretion sa panig ni Tatay Digong Duterte nang iutos nito ang hero's burial para kay Marcos. Talaga hero Grabe. Pero sabi naman Vice President Leni Robredo mga kaibigan, nalungkot siya sa desisyon ng Korte Suprema. Sabi niya, we're deeply saddened by the decision of the Supreme Court regarding the burial of former President Ferdinand Edralin Marcos and the libingan ng mga bayani. Sabi pa naman sabi naman itong si Senator Francis Pangilinan this is a horrible day for democracy. Actually mga maraming hindi pabor talaga. Pero alam nyo naman sa henerasyon ngayon, marami rin mga Pilipino, mga young Filipinos ang walang alam tungkol kay Marcos. Ang hindi alam kung ano ang ginawa ni Marcos at ang alam lang nila si Marcos ang dating Pangulo ng ating bansa. Kailan ba yan? Nahalal yan, 1965, di ba? At anyway, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Kita nyo nga, si Amy Marcos nakaposisyon. Yung si Imelda Marcos nasa posisyon. Si Bongbong Marcos nasa posisyon. Kung ayaw ng mga Pilipino sa kanila, dapat hindi sila nanalo. Kaya lang, binoto sila. So wala na tayong magagawa ron. At ganyan talaga ang buhay. Diba? Anyway, commercial break mo tayo mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com
Discom o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright, maraming salamat sa ating PA mga kaibigan. Kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City. 1008 sa inyong AM band at tayo napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil kami ay number 2 at lahat sila ay number 1. There can only be one. At sa number 2 kami lang nag-iisa kaya marami kaming naaabot na lugar. Uy, nagdaos pala mga kaibigan yung Autonomous Region in Muslim Mindanao ng kauna-unahang Resource Summit on Strategic Performance Management System Key Players. Kailan ba ito nang naganap? According kay Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay ang summit ay ginawa noong Martes at pinangunahan to ng ARMM Human Resource and Management Division, of course in partnership with the Office of the Chief of Staff. As one of the requirements ng Civil Service Commission mga kaibigan on how to improve employees' productivity and efficiency. At ayon kay Director Mawalil, kabilang sa mga pinag-usapan ay ang budget planning at ng mga administrative officers. At kinabibilangan to ng 165 na participants. At iba't ibang lectures mga kaibigan ang natakal dito during itong first Human Resource Summit na ginawa sa Cotabato City. Napapakinggan tayo mga kaibigan kaya itong binabasa natin ay galing kay Director Amir Mawalil, ipinadala sa atin dahil nakikinig daw sila ngayon at nakiusap na ilabas natin itong kanilang nangyaring summit. At maganda naman daw, sabi ni Director Mawalil, yung summit at marami silang napag-usapan. At kabilang dito ay ang mga proseso, performance planning and commitment, monitoring, review, evaluation, performance awarding and development planning, among others. At naroon din mga kaibigan si Director Leopoldo Roberto Balderosa ng Civil Service Commission sa ARMM at isa sa dalawang lecturers na nagbigay ng kanilang napakagandang mga pag-aaral at pagsusuri. At bukod kay Director Valderosa ay maging si Attorney Rasul Mitmog Jr., ang Chief of Staff ng ARMM, ay naroon din mga kaibigan. At nagbigay rin ito ng pahayag at sinabi niya na ito daw summit ay isang testamento ng efforts ng ARMM under kay Governor Mujib Hataman to continuously improve the performance of its workforce in the ARMM. And of course, meet international standard operating procedures among its line agencies. Sabi pa ni Attorney Rasul Mitmog, this is one of the legacies of Mujib Hataman. Di ba? Ano sa inyo dyan? Napakasipag talaga itong ni Director Amir Mawalil. Good afternoon, sir. Kay Director Amir Mawalil na ngayon ay nakikinig dyan sa office niya sa Cotabato City sa Bureau of Public Information. Oy, mga bago sweldo dyan, magpapansit naman kayo. Puro na lang tingin. Ang daming pera ng mga staff namin ngayon dito sa studio. Pabili kayo ng pansit dyan sa Flavorite. Grabe. Tapos na. Wala tayong natikman. Alam nyo, pag sweldo, lagi nakangiti lahat yan hanggang tenga. Kita nyo, bukas pagpasok niya, nakasimangot, nakuha na ng misis, naubos na. Pati nakatago sa ilalim ng sapatos, nakuha na rin. Pati sa mga
Sa mga brief at laylayan ng pantalon. Ganyan mangupit ang mga mister. Nakaw kayo mga misis, tignan ninyo yung mga laylayan ng pantalon na nakatiklop. At dyan nakalagay yung kanilang mga kinukupit. Ay, nako. Mga kaibigan, mapunta tayo dito sa Amerika. Maraming mga report ang nagsasabing baka si Donald Trump maging Pangulo ng Estados Unidos. Dahil ang projection mga kaibigan ay mananalo si Trump sa Florida. Nanalo na yata si Trump. Isa yan sa pinakamalaki. Naku po. Kaya marami nang natataranta. Alam nyo ba mga kaibigan na nag-crash yung immigration website ng Canada? At bakit nag-crash yung website ng immigration ng Canada? Ang dami-daming mga Amerikano ang nagkiklik sa naturang website at inaalam kung ano-ano ang mga requirements upang makalipat sa Canada ang mga Amerikano. Grabe Dahil sa sobrang dami ng mga requests sa mga nakalipas na oras, nako, nag-crash yung Canadian immigration site. At sa ngayon mga kaibigan, alam nyo ba na napakadami na ng mga Amerikanong tumatawid sa border ng Amerika papuntang Canada. Bakit ba? Kasi ina-expect daw nila na baka posibleng manalo itong si Donald Trump. Ako. Baka naman yung mga tumatawid dyan sa Canada itong mga immigrants, itong mga Muslims na ayaw ni Trump. Pati Mexico ngayon, naghahanda na rin. Dahil baka pag upo ni Trump, ipag-utos niya kagad na itayo yung napakalaking wall sa border ng sa border ng America and Mexico. Dahil sabi ni Donald Trump yang Mexico, diyan daw nanggagaling ang mga droga na ipinapasok sa Amerika. At patatayuan niya ng malaking bakuran niyang border ng Amerika sa Mexico. At yung magagastos dyan mga kaibigan ay sisingilin niya. Sisingilin niya sa Mexico. Grabe. At alam niyo mga kaibigan itong si Donald Trump ay nanalo sa mga napakaraming estado ng Amerika. Pero hindi pa tatapos kaagad yan dahil siguro mga 2-3 araw pa yan. Dahil imagine mga kaibigan, napaka neck to neck itong laban between Donald Trump and Hillary Clinton. At ang naka-apekto rito mga kaibigan yung itong kay Hillary. Yung paggamit niya sa email server, sa isang pribadong email server para sa mga official sa mga official documents. So isa to at lumabas uli sa kasagsagan before voting, before election ay lumabas ang issue dahil sinabi ng Federal Bureau of Investigation na muli silang magsasagawa ng investigasyon. Kawawa naman dahil yung nakikita natin nag-iiyakan yung mga yung mga supporters itong ni Hillary Clinton. Dahil habang maraming na high blood mga kaibigan dahil as the results trickled in showing Trump with a commanding lead the mood dito sa headquarters ni Hillary Clinton talagang nag-iiba. Marami ang bigla na lang iiyak at hindi makapaniwala sa nagaganap. Ibang-iba. Nung first hour nung bilangan, yung botohan, tuwan-tuwa pa lahat. Talagang, you're so glad, we're so happy, we're leading in the
in the elections. And then all of a sudden, here comes Donald Trump. Ako. Parang hinete na parang palo sa pitan ng kabayo at talagang nakikipagdikdikan. At sa katunayan, nanalo pa sa maraming mga estado sa Amerika. Kaya nga ang sabi nga nila they were shocked with this result. Kaya nga anyway, tignan natin kung sino ang mananalo in the coming hours, mga kaibigan. At siyempre kung manalo si Trump, malaking epekto to sa mga kaalyado ng Amerika, lalo-lalo na si China. Sabi nga ng mga Chinese officials, yung mga pinagsasabi raw ni Trump talagang very shocking. Maraming issue, pero ang point diyan whoever becomes the new president ng Amerika talagang itutuloy din nila lahat ng mga agreements with China. At tignan natin kung biglang manalo si Donald Trump. My goodness. Dalawa na magiging problema ng mundo as far as bunganga is concerned. First, si Tatay Digong. And then second, si Donald Trump. So, tignan natin kung paano yan at hanggang saan ang drama. Talagang mapapanood dyan, mga kaibigan, sa BBC if you're connected sa cable network. Sa BBC, sa CNN, sa Fox, at NBC. Yan, ABC Bakery, ABC. So, ganyan yan, mga kaibigan. Tignan natin kung paano. At nako, ang dami-daming sumusuporta kay Clinton, pero na-discarry lang kanyang plano. Lahat mga kaibigan. Dahil lamang sa email, sa private email server na ginamit itong si Hillary. So, yan ang mga dyan, mga kaibigan. Yan ang mga nagaganap. Kaya tignan natin kung hanggang paano yan. At lahat ay nakatutok dyan sa Amerika. Commercial muna tayo, mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, bili kayo ng merienda. Galing pa ng ground floor yan. Third floor to. Andiyan ba si Manager Philip? Nako, mga kaibigan, meron tayong pumasok na balita. Pinadala ng ating reporter sa Cotabato. Si Mark Navales. Ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Nako. Nagkaroon na naman ng malaking gulo, mga kaibigan. Rido. Mga kaibigan, ito, pakinggan niyo. Baka may mga kamag-anak kayo dyan. Dalawa ang kumpirmadong patay na. Habang isa ang sugatan sa naganap na bakbakan sa dalawang magkalabang pamilya sa bayan ng Buldon sa lalawigan ng Maguindanao.
Ayon sa hepe ng pulisya sa naturang bayan, si Chief Inspector Sandro Ampad, sumiklab ang labanan sa pagitan ng pamilyang Melong at Idris. Laban naman sa pamilya ng Makadato at Galman. Dyan sa Sitio Talauban, Barangay Aratok. Ayon pa kay Ampad, nagpang-abot ang dalawang grupo na matagal nang umano'y may rido. Kung kaya't nagkaroon ng girian, nagkaroon ng barilan. Ako po. Actually ito mga kaibigan, last week pa to nagsimula, sporadic classes. Ang masakit pa nito pag mayroong nadadamay ng mga sibilyan. So far kaya mga kaibigan, antabayanan natin kung mayroong ibibigay na pahayag ang kapulisan at 6th Infantry Division upang mapigil itong labanan. Dahil ayaw natin, ako, grabe naman. Alam nyo mga kaibigan, ang gulo-gulo ng Maguindanao. Grabe. Kung hindi atake yung BIFF sa Maguindanao, andyan na atake yung mga rogue elements ng MILF. Kung hindi MILF, andyan na naman yung tungkol sa shabu, sa droga. Nung isang araw lang, yung police na kasama dun sa merong bypass operations dyan sa bayan ng Dato, nabaril. Ako po. Sugatan yung miyembro ng Isulan Municipal Police Station mga kaibigan. Matapos itong ratratin ng dalawang lalaking riding in tandem. Na noon sana ay bago sila magsagawa ng bypass operation sa bayan ng Dato Hofer. Sa Maguindanao pa rin yan mga kaibigan. At itong Maguindanao ay bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nako po. Sa initial ulat na ating natanggap mula sa pulisya, ay nabatid na pinamumunuan ni Rodney Binoya ang naturang himpilan at sinabi niya na target ng mga pulis nila ay itong kilalang drug pushers na may alias na Bay at Jeric. At itong si Jeric mga kaibigan ay sinasabing gun for hire, pero bago pa man makaporma, yung ating mga polis ay niratrat din ng mga riding in tandem yung isa. Itong si PO1 Bernabe Tanalion. Nako, sugatan. Grabe. Yan ang nga bang sinasabi natin mga kaibigan. Maraming gulo. Sana matigil na to. At alam nyo, walang nananalo sa kaguluhan. Lahat dito puro talo. Anyway, para bago tayo magtapos mga kaibigan, batiin muna natin, nakikinig sa atin yung mga taga Blue Jazz. Nag-text na naman sila, Kuya, wag nyo kaming kalimutan. Bakit yun naman ako tinawag na kuya? Dapat lolo. Anyway mga kaibigan, kung nais ninyong magbakasyon at kasama inyong mga mahal sa buhay, pamilya, reunion, o kaya celebrations ng mga birthdays, weddings, at kung ano-ano pa, maaari kayong tumawag o magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Dyan sa Samal Island. Malapit lamang to sa Davao City. 10 minutes ride lang sa water taxi. At nandiyan na kayo sa Samal Island. At maaari niyong tawagan sa 082-284-2000. Ulitin natin ang kanilang telephone number ay 082-284-2000. O kaya sa kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Ilista nyo mga kaibigan, save niyo sa inyong mga cellphones ang kanilang number sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. 0998-967-8001 up to 8005. At syempre dun sa gustong mag-aral at maging chef, sa Center for Asian Culinary Studies ongoing yung enrollment mga kaibigan. Maaari kayong tumawag sa 082-282-8373.
Ulitin natin, Center for Asian Culinary Studies. Maaari kayo maging chef. O kung gusto nyo matuto mag-bake at gumawa ng mga pastries, maaari kayo mag-enroll dyan mga kaibigan. Tawag na sa telephone number 082-282-8373. O kaya hanapin nyo sa Facebook ang kanilang account, ang Center for Asian Culinary Studies. Beno mga kaibigan, ako patapos na naman tayo at sumasablay yung kuryente anyway mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, huwag niyong kaligtaan makinig sa amin dito sa programa ng Radyo Mindanao. Ito po niyong ubang lingkod, Alasinto, nagsasabing I love you, Mama. Hanggang bukas mga kaibigan, at huwag niyong kalimutang kumain ng kumain. Bye-bye, Mama Chup Chup.